Sa Plaza Miranda sa tapat ng simbahan ng Quiapo. Saksiyan GMA News sa debosyon ng mga namamanata sa Poong Nazareno. Ngayong araw, marami sa kanila ang ilang oras pumila para sandaling mahipo at mahagka ng Black Nazarene. Saksi si Sandra Ginaldo. Ilang oras pumila silang deboto. Makahalik lang sa anilay milagrosong Poong Nazareno. Pero para mapabilis ang usad, ilang segundo lang pwedeng tumagal ang bawat isa sa paanan ng poon. Ang iba, may dalang panyo at tuwalya para ipahid sa paa o kaya sa krus ng poon. Ang pamilya Abalos na lumuwas pa sa Maynila galing Mindoro, 3 henerasyon ng deboto ng itim na Nazareno. Nagsimula raw ang debosyon ni Aling Teresita nang dalhin niya sa Quiapo ang may sakit na anak na si Edgardo noong maliit pa ito. Nung dalhin ko po siya doon, ay nawala yung kanyang bukol. Kaya buwan tong dalhin ko siya, tuwing mahal na araw at saka piyesta, pupunta kami dito. Ngayon, deboto na rin ng Nazareno si Edgardo at ang kanyang mga anak. Yun nga lang, nalihis daw siya ng landas at minsang nakulong. Kaya nang makalaya 5 taon na nakalipas, balik siya sa pamamanata. Ako naman, nagiging dilobyo doon sa amin sa Mindoro. Naging masamang rin ako inspirasyon ng kabataan Sana dire-diretso na yung aking pagbabagong buhay. Si Luz Daquilan, 72 anyos, di mapigilang maging emosyonal nang mahawakan ng paa ng Nazareno sa unang pagkakataon. Mag-isa niyang binuno ang mahabang pila sa pahalik sa Nazareno. Mailapit lang sa poon ang kanyang hiling. Ay, gumaling yung asawa ko at mga anak ko. Layo kami sa masamang mga bagay. May sakit po ba asawa niyo? Naka-confine. Ano po sakit niya? Hindi makahinga. Sa gitna ng mga nagdagsaang deboto, agaw pansin ang lalaking ito na nagpakilalang kordero ng Diyos. Bitbit ang aniyay trono ni Jesus at isang imahe ng Santo Niño, sinadya raw ni Abe Graho ang pista ng itim na poon para mangaral. Ang kaligtasan ay kabanalan. Magpapakabanal tayo sa ibabaw ng mundo. Tayo ay mabuhay sa ngayon at dito. Pag sinabing mabuhay sa ngayon at dito, Alas 5:20 ng hapon, nagsimula ang healing mass na dinaluhan ng daang-daang deboto. at matatulong sila'y katamban ni Kristo. Magpapatuloy ang pahalik buong magdamag. Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. At sa ibang balita, nasawi ang isang diver ng Philippine Coast Guard na kabilang sa grupong naatasang sumisid at mag-ahon sa mga labi ng mga biktima ng lumubog na MV Catalin B. Pansamantala namang itinigil ang search and retrieval operation habang iniimbestigahan ang malungkot na insidente. Saksi si JP Soriano. Sa unang sisid na Coast Guard divers PO3 Arman Bonifacio at PO2 sa Tornino kahilig sa lalim na 221 feet, nakuha nila ang labi ng isang babaeng nasa edad 20 hanggang 25. May suot na printed na puting pataas at itim na pantalon. Pero sa kanilang muling pagsisid, biglang nagkaproblema sa paghinga si Bonifacio nang marating ang 140 feet. Agad daw sumend sa partner niyang divers sa mga standby divers. Pero walang malay si Bonifacio ng iahon kaya agad siyang ipinasok sa decompression chamber ng BRP ang Pangulo para mag-normalize ang pressure sa kanyang katawan. Sinubukan siyang i-revive. Pero sa ambulansya pa lang, di na umabot ang buhay si Bonifacio sa ospital. Alas 3:40 ng hapon nang indeklara siyang patay sa hinang cardiac arrest. Titignan daw ng Coast Guard kung may problema sa pangangatawan si Bonifacio, pero susuriin din nila ang mga ginamit at tangke ng mga diver. Sa deep sea diving may requirement yata ng mixed gas doon at helium. Pero merong silang ginagamit na improvise. Sabi naman ng head diving team ng Kapusin daw ng hininga si Bonifacio, nagmadali raw itong makaahon, bagay na hindi pwedeng basta-basang gawin kapag ikay nasa ilalim ng malalim na bahagi ng karagatan. He wanted to speed up his ascent that would put him more on a very uncompromising situation pagka nag-speed up siya. So pinipigilan siya. Although ina-assist na siya sa pag-air.
Bakas sa mga taga-Coast Guard ang pagdadalamhati sa sinapit ng kanilang kasamang si Bonifacio na isang bayani ng maituturing. Bago ang search and retrieval operation sa MV Catalin B, ilang buhay na ang kanyang naisalba ng manalantaang bagyong Ondoy at Pepeng. Kabilang din siya sa operasyon ng lumubog na MV Princess of the Stars. Dahil sa nangyaring insidente, pansamantala mo na ititigil ang retrieval operation sa MV Catalin B habang pinag-aaralan pa ang tunay na nangyari. Ako si JP Soriano, ang inyong saksi. Sa ibang balita, nakaamba ng magmahal ang presyo ng tinapay sa susunod na buwan. Bagay singil sa kuryente, tataas din sa oras na aprubahan ng ERC ang petisyon ng NAPOCOR. Narito ang report. Tataas ang presyo ng paboritong almusal ni Juan simula Pebrero. Hanggang 1.50 ang price hike sa kada loaf bread, habang hanggang 75 centavos naman sa kada 10 pirasong pack ng pandesal. Price increase in bread is very strong because of the two major inputs, which has gone up in terms of prices, the flour and the sugar. Tumaas ng 20 pesos ang kada sako ng harina, habang halos 1,000 piso naman ang itinaas ng kada sako ng asukal. We're not against any increase in price. What we are against is excessive increase, unjustifiable increase, abuse. Nagkakaubusan na ng stock ng bigas sa Commonwealth Market ng balikan ng GMA News. Kaya ayon sa ilang rice dealer, wala silang magawa kundi magtaas ng presyo. Pero nang bisitahin namin ang ilang rice warehouse sa Bukawi, Bulacan, sako-sakong bigas ang tumambad sa amin. Maging ang mga rice millers sa Nueva Ecija, maraming nakaimbang na bigas kaya't wala raw paggalaw sa kanilang presyo. Bababa naman ang generation charge ng Meralco ngayong buwan. Halos 29 centavos per kilowatt hour ang bawas singil. Bunso daw ito ng paggamit ng mas murang nakaimbak na gas. At murang bilhin nila sa kuryente ng independent power producers. Yun nga lang, naghain ng rate hike petition ng NAPOCOR sa ERC. Sumobra kasi ang gastos ng NAPOCOR sa kuryenteng binili nila sa mga IPP at fuel cost. Mula April hanggang June 2009 na kailangan daw nilang bawiin. Para sa saksi, Julio Segovia, nag-uulat. At sa iba pa ring balita, hindi muna ilalabas ang arrest warrant kay Senador Ping Lacson matapos itong kasuhan kaugnay ng Dazer Corbito murder. Saksi si Ivan Mayrina. Sa sala ni Manila RTC Judge Telma Bunyi Medina, narafal ang kasong murder na isinampa ng DOJ laban kay Senador Panfilo Lacson kaugnay sa pagpatay sa PR man na si Bobby Dazer at kanyang driver na si Emmanuel Corbito. Pero kahit non-bailable ang kasong murder, hindi raw muna agad makapagdedesisyon ng korte kung kailangan maglabas ng arrest warrant laban sa senador. Uunahin daw kasi muna ang dalawang mosyon na agad inihaan ng kampo ni Lacson sa korte, ang motion for consolidation o ang pagsasama ng kaso sa nauna ng dinidinig ng ibang korte at ang motion for judicial determination of probable cause o ang pagkwestiyon sa basehan ng kaso. Oras sa maresolba ito, saka pa matatalakay ang posibleng pagpapalabas ng arrest warrant. Si Lacson na ang pinakamataas na opisyal ng gobyerno na nakasuhan kaugnay sa Dazer Corbito murders. Bagong senador, ang 22 tauhan niya sa nooy Presidential Anti-Organized Crime Task Force sa mga kinasuhan. Ang testimonya ng ilan sa kanila ang mismong nagdiin kay Lacson. The testimonies of both Colonel Macaus and Colonel Dumlao were used in the resolution to proceed with the double murder cases because from the testimony of the said colonels, very clear yung participation ni Senator Lacson. Ang kampo ni Lacson handa raw harapin ang kaso basta't maging patas daw ang paglilitis ito. Haharapin niya itong mga kasong to, hindi niya uurungan. Pakiusap lang ni Senator Lacson, basta patas lang ang laban kami. Sa puntong ito hanggang kay Lacson pa lang at hindi pa umaabot kay ERAP ang mga ebidensyang hawak ng DOJ. No, we don't know yet. It's still ongoing investigation or I would say case build-up by the law enforcement. Paulit-ulit nang itinanggi ni ERAP na may kinalaman siya sa pagdukot at pagpatay kina Dazer at Corbito. Si Michael Ray Aquino nakakulong pa rin sa Amerika at matatagalan pa raw bago ma-extradite. Maliban sa kanya, hihilingin din ng extradition dating Chief Inspector Vicente Arnado na isa ring akusado at maaari ring maging saksi sa kaso. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. At sama-sama natin saksihan. Piloto at flight attendant na pilit nagpababa sa isang ina at kanyang anak na special child mula sa eroplano ng Cebu Pacific, didisiplinahin. Samut-saring kulay sa status update ng ilang babaeng user sa Facebook. Alamin kung para saan. At marriage contract, pinalalagyan ng expiration. Balitang hatid ng isang liga ng katotohanan.